Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, palasyo na alarma. Mga attack dog, tumahol, yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito, maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sumaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadaan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan na Supreme Chief Justice, ito mga karibin natin, no? Chief Justice Hismundo says corruption and abuses are the nation's true enemies. Totoo. Ha? Hindi po mga Duterte mga kababayan ang kalaban ng bayan. Korupsyon po at pang-aabuso sa kapangyarihan, yan po ang totoong kalaban ng bayan. Sino po ba? Ha? Sa tingin ninyo? Sino po ba itong mga kurap? Ha? Sino po ba itong mga nang-aabuso ng kapangyarihan? Pang-aabuso ng kapangyarihan mga kababayan, like for example sa nangyari po sa KOJC compound, di ba? Oh, di ba? Corruption. Oh, ano? Itong pamimigay nila ng ayuda, hindi po natin maiwasang isipin, no? That there is a corruption dito po sa pamimigay nila ng ayuda. Corruption, mga kababayan. Puro utang, wala namang proyekto, malalaking proyekto. Ha? Corruption. Yan po ang mga totoong sabi dito ni Chief Justice Sismondo ay yan ang totoong kaaway ng ating bansa, no? Mga 5,500 flood control projects, no? Corruption. Kasi wala naman tayong nakita na ganun, di ba? Billions po or magkano 'yon? 1 point something billion po ang ginagastos araw-araw. Billion ang ginagastos sa flood control projects. Binangga lang po ng barko. And that is, ang opinion po natin dyan ay maybe there is a corruption. Mga kababayan, sa palagay nyo, tama ba itong sinasabi ni Chief Justice Mundo na ang korupsyon at pang-aabuso are the nation's true enemies? Ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang mga karibin natin kasi alam ko, nanggigigil din kayo. Eto po mga kababayan, pasadahan din po natin itong siya. PNP Chief Torre, pinili ni President Marcos para siguraduhin ligtas ang publiko. Okay. Sa palagay nyo pa, ligtas ang publiko sa panahon ngayon? Sa panahon po ni Torre? Well, anyway, kauupo pa lang naman niya, no? Let's give him a chance, no? Para pakita. Pero you know what, mga kababayan? Wala nang mas liligtas pa sa panahon po ni former President Duterte. Kung ikaw ay walang ginagawang kalokohan, you are a law-abiding citizens, no? Or citizen, no? Wala kang dapat na ikabahala nung panahon po ni former President Duterte. Bakit? Wala ka namang kasalanan eh. Matatakot ka lang kung may kasalanan kasi ang gobyerno po noon ay galit sa mga bad element of the society. If you are not, so masayang-masaya po tayo noon, di ba mga kababayan? At we feel safe, ligtas po ang publiko noong mga panahong iyon. Pero babalik ta rin nila yan, mga kababayan. Sasabihin na naman nila na, teka lang, nung panahon ni former President Duterte, sabi nila, hindi sila, gagawa na naman po sila ng mga ganyang istorya, di ba? To make them look clean in the eyes of the public, mga kababayan. So, pero okay lang naman, wala naman tayong masyadong masabi pa ngayon kay Torre, no? Yung ano lang naman ni Torre, yung kasalanan lang naman ni Torre dito ay yung pagsunod niya sa mga tinatawag na unlawful, di ba? Na mga orders. Di ba? Yung sinasabi po ng ating mga law expert na nagko-komento patungkol po kay Torre. Pero
para sa akin po, let's give him a chance, no? Kung ano ba talaga, kung magiging ligtas ba talaga ang publiko sa kamay ni Torre or mas lalo pa na magiging katakot-takot, no, na lumabas sa ating kabahayan. ah Sana ipakita ni Torre para at least, no, magtiwala na umuli ang taong bayan sa mga kapulisan natin. Right? Kasi mahirap din naman kung hindi tayo magtitiwala sa ating kapulisan. Sila na lang po, ha? Sila po isa sa ating dapat tagapagtanggol, di ba? Supposed to be dapat we trust them, pero wag natin madaliin din, no? Ah, Bigyan natin ng chance, kung baga. Kapag ito ay ganun pa rin mga kababayan, wala na. Sa bagay, kahit bigyan mo ito ng chance, magre-reflect pa rin si President Bongbong Marcos Jr. sa mga gagawin niya, di ba? Kapag ganun po ang nangyari, mababaliwala po kung ano man po ang gusto nilang gawin. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan sa pagtalaga ni President Bongbong Marcos Jr. dito kay PNP Chief Torre para siguraduhin ligtas ang publiko, right? At ito mga kababayan, ako si Torre, may magbabantay po kay Torre mga kababayan sa mga reforma ni Torre. Ito po, si Senator Jinggoy Estrada, no? Sabi niya po dito, reforma ni Torre. Sa PNP, babantayan ni Jinggoy. Nako po, Torre, meron ka na ngayong sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore, Jinggoy Ejercito Estrada, ang mga pinapatupad na reforma ng bagong talagang Philippine National Police Chief na siya, General Nicolas Torre III sa hanay ng kapulisan. Pero babantayan niya. Babantayan po ni Senator Jinggoy, lagot ka. Hindi ka makakaligtas, gumawa ka ng konting kalokohan, iyari ka. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto pa, President Bongbong Marcos Jr. nagsalita po at sabi niya po dito mga kababayan, Philippines still has a drug problem. Nako, after 3 years, ngayon nyo lang po na-realize, mga kababayan, after 3 years, ngayon nyo lang na-realize, mas lumala po ngayon kung alam nyo lang po. Bakit po natin nasabing lumala? Yung mga hinayutak na yung mga adiktos niyan, ino-online pa. Nilalagay pa sa mga social media platforms yung kanilang mga kalokohang ginagawa. Hindi ba? Mas lumala na po ngayon mga kababayan. Nakikita ko nga marami na po ang nabuang. Marami na po ang nabuang dahil po sa drug problem ng ating Pilipinas. Pero President Bongbong Marcos Jr. Ngayon lang nagsalita. I don't know kung ngayon lang talaga, pero sa akin, maybe kasi hindi natin palaging naririnig sa kanya ang war on drug or something na, di ba, susugpo sa droga. Hindi po natin marinig ng kadalasan kay President Bongbong Marcos Jr. Pero ipapaalam na rin po natin kay President Bongbong Marcos Jr. na talaga, Sir, Mr. President, lumala na po talaga ngayon ang ganyang kalakaran. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At Ito na po ang mga attack dog. Tumatahol na naman po mga kababayan. Ito po ang sabi ni Jose Claire Castro. Nakakaalarma ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas sa sinasabi ni Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Teka lang Castro. Talaga bang si Vice President Sara Duterte ang nagsabi na bagsak na ang ekonomiya? Ang alam ko po based doon po sa aking nabasang balita ay si Vice President Sara Duterte pa po ang sinisisi ng MBC ng Manila Business Club na siya daw ang impeachment daw wag natin lagyan ng daw ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
Hindi po si Vice President Sara Duterte ang nagsabi na bagsak ang Pilipinas. It is the MBC. So ano ito? Ano ba ito? Ipa-fact check ba ito ng mga mainstream media? Kasi sobra naman ito. Lahat na lang ng issue ng bansa ay pinupukol ninyo kay Vice President Sara Duterte. Ito pong ebidensya mga kababayan kung saan hindi naman talaga si Vice President Sara Duterte ang nagsabi, no? Oh. Ito po dito ang balita mula po sa Abante News online noong June 16 binigwasan ni Vice President Sara Duterte ang Makati Business Club at iba pang business group na nananawagan na ituloy ang impeachment trial dahil mapapalakas daw nito ang kumpiyansa ng mga investors. Nako po, kung makikita nyo, bagsak ang foreign direct investment. Ito pong sabi ni BP Sara. Kung makikita nyo, bagsak ang foreign direct investment ng ating bayan. Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. Si Castro, si Vice President Sara daw ang nagsabi na bagsak ang Pilipinas. For in fact, it is the Manila Business Club, mga kababayan. Okay? Hindi po ito ipa-fact check mga kabayan. Hindi po ito ipa-fact check ng mga mainstream media, na mga fact checker kung baga. Dahil sang-ayon sa kanila di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, eto naman po ang isa pang balita mga kababayan Teka lang ito pa. Ito, Senator Bato de la Rosa mga kababayan, dahil po sa AI. Sabi po dito ni Senator Bato, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated. Oo nga no. Because I am not after the messenger, I am after to the message, no? So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Yan po ang mensahe mga kababayan. Pero ito naman po ang opinion ng isang AI expert, Dominic Ligot, mga kababayan, founder ng Data and AI Ethics Philippines. Sabi niya po dito, the proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa. Na it doesn't matter kung AI yan or hindi. Ang importante is the message. I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Yun na nga no? Sa'yo dangerous kasi maybe you are leaning to somebody or to some entity. Diba? Sa amin naman, maganda kasi ang mensahe. Depende lang yun sa nag-aanalisa. Diba? Ng mensahe. If you are against, doon sa mensahe, ay talagang masasaktan ka, and we understand. Wala namang problema rin kung masaktan ka kasi, syempre, kumakampi ka sa kabila, di ba? Masasaktan ka talaga doon sa sinasabi ng nung AI na student na yon, di ba? Pero kung ikaw naman ay naniniwala kay BP Sara at sa mga nangyayari dito sa ating bansa na inilalarawan doon sa AI na yon, na AI video, ay kumbaga hindi ka nagbubulag-bulagan, hindi ka nagbibingi-bingi sa nangyayari sa ating bansa, maging masaya ka kasi parang kino-compliment niya, di ba? Yung gusto mong, yung nararamdaman mo, di ba? Anong problema doon? Ano ba lang ang problema? It depends, doon po sa receiver, ba? It depends to the receiver, mga kababayan, kung matutuwa siya o hindi. So, wala namang problema doon. Ano ang problema nyo kung AI yun? Ito nga ang problema dito Dito sa AI student na ito na kumakalat online, nag-react kayo. Dahil kumakampi sa Duterte, yung AI video na yon. Pero, doon po sa naban na account ng isang anak ng bilyonaryo dahil ginagamit ang ChatGPT bilang, wineponize niya ang ChatGPT to attack Vice President Sara Duterte
Ha? Wala kayong sinasabi. Oh, hindi ba parehas lang naman AI yun? Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Ibig sabihin, wala rin, walang kwenta kayo, wala kayong kwenta. Di ba? Kasi expert pa kayo, yung si Senator Bato lang naman ang tinira ninyo. Kasi nga the video is very truthful kumbaga. Doon po sa ginamit yung ChatGPT, winiponize yung ChatGPT. Para siraan po si Vice President Sara Duterte, hindi ka nagsalita. Diba? Hindi ka nagsalita. You are not, sabi ni Senator Cayetano, you are not consistent. Dapat maging consistent kayo. Kung dito sa kabila binira nyo, birahin nyo rin ito. Parehas lang naman po sila AI, di ba? Ayun ang problema sa inyo. Kaya hindi kayo pinagkakatiwalaan ng tao, bayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At ito mga kabayan, pakinggan po natin ito. Nag-iyakan na ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Pag-usapan na po natin, maganda ho itong pag-uusapan natin, matindi ho ito. Talaga nga naman nag-iiyakan na. Naka! Patay tayo dyan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pambihira ba naman? Kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong BP Sara Duterte? Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan Hindi, alam mo, itong si BP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na, di umano. Allegedly. And then, yan po, sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kasi mga kababayan, yung mga abogado na ito yung mga malulupit na abogado ni BP Sara Duterte. At yung iba nga nagrereklamo, bakit ba ang dami? May limit ba? Wala naman kahit 100 pa yan, basta kaya nung tao. Hindi, alam mo, ganun yun Katulad nung isang kaso ko. Anak ng tutyang kalabaw yan, Isang kaso ko, 6 abogado pag umatin. At saka matinding yun, Tapos yung abogado ko lang, isa lang. Small but terrible. Ganun talaga buhay, di ba? As long as matalino ka naman, di ba? I mean, kung ikaw talagang nasa katotohanan at tama naman ang iyong ipinaglalaban, kahit isa lang yan, panalo ka dyan, di ba? Kasi nga, nasa tama ka kaya nga ako, lakas ng loob ko, isa lang Dahil, hindi lang dahil sa hindi ko kaya magbayad. Alam mo naman, simpleng mamamayan lang tayo. Pero gayong maman, kasi alam kong nasa tama ako Alam ko namang walang laban yung kalaban. Talagang nangi-istorbo lang. Di ba? Pero dito, kung kayo sa tingin ninyo, kayong mga kongresista, itong mga prosecution, ano yun? Prostitusyon. Sandali! Kasi parang pareho lang ang ugali Kaya tuloy ang tawag ko, prostitusyon Pero hindi. Prosecution. Ito mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tong. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon. Grabe gagalit sila. Talaga nagte-trending. Kita mo na, guilty yan. Kaya 16 ang, kaya ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi porket madami, guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat pinibigyan pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.